Hi guys! Everyone's asking me kung paano daw ba talaga mag-iipon. So ang basic rule guys, sa pag-iipon, dapat meron kayong emergency funds. So recently, nagbago yung pananaw ko sa emergency funds. Emergency funds kasi talaga, yan yung at least 3 months meron ka na nakatabi or nakaimbak 3 months ng sahod mo. Maganda naman kahit hanggang 1 year may nakaimbak ka. Bakit? Kasi nga emergency eh. So, whatever happens, yun yung gagastusin mo muna. So, example, nawalan ka ng work, hindi ka kaagad nakapag-work. Like nung pandemic, di ba? Yun muna yung gagastusin mo. Pero syempre, hindi naman forever or hindi naman 1 year talaga. Wala kang work. Pwede ka naman agad makakuha. However, nung pandemic din natin na pagtanto at sa mga trainings na na-attenan ko na ang emergency funds pala, hindi lang yun dapat nasa bangko. Ang emergency funds naging upgraded na din. Instead na yung emergency funds natin nakatabi sa bangko, at least dapat meron kang 2 credit cards. So, bakit 2 credit cards? Kasi minsan naman yung una mong credit card, ang limit lang yan, minsan 20,000, di ba? Maliit pa lang yung unang limit ng first credit card mo. Nataas lang naman yan as time goes by. So sabihin mo sa akin, bakit credit card? Eh utang yan. Ituturo ko sa inyo na ang credit card, hindi lang naman siya dapat utang yung tingin mo. So yun kasi yung misconception na kapag kumuha tayo ng credit card o mababaon na tayo sa utang, hindi ganon. Dapat isipin mo, kapag kumuha ka ng credit card, kaya mong mabayaran. Huwag kayong kukuha ng hindi nyo naman iniisip nyo lang, ay tatakbuhan ko to, hindi ganun dapat. But isipin nyo, kukuha ko ng credit card, pero mababayaran ko, at hindi minimum ha, kung magkano yung ginastos mo, kung binili mo, babayaran mo yun. Unless, nag-installment ka, pwede yun. So bakit ba? Bakit pinalitan yung emergency funds ng credit card? Kasi nga nung pandemic, hindi naman tayo makaalis agad, makapag-withdraw sa ATM. Nagkaroon ng lockdown. Credit card, good as cash kasi yan. So, pwede mo siyang maswipe sa hospital. Kapag nandun ka na sa grocery tapos kulang yung pera mo, pwede mo siyang maswipe. Kagandahan ng credit card. So, at least 2 credit cards. Yun yung pinaka-emergency fund natin na yun. Pero ang credit cards, napakalawak na usapin pa yan eh. Dapat isaalang-alang nyo na kukuha kayo pero kaya nyong bayaran kung ano lang yung means nyo. At ito, ay kung may emergency, pwede din magamit. For example, nagpapatayo kayo ng bahay, may mga kailangan kayong bilhin sa bahay ng mga appliances, pwede nyo din itong magamit, pambili ng mga necessities. So yun muna. And then after nyo namang makapa-establish na emergency funds nyo, doon nyo na i-diversify yung income portfolio nyo. Yung mag-ipon for business, investment, insurance. Sa insurance, iba-iba din yan eh. May health insurance, meron para sa estate tax. Kung napakarami nyo ng ari-arian, kailangan nyo din yan. And meron naman yung iba, ang gusto lang is sa retirement nila, may maipon sila, may magagamit sila. At yung iba naman, para sa education ng anak nila. So, iba-iba yung insurance din. So, yan guys, I personally suggest you, once you build your emergency funds, once you have 2 credit cards at least, try to diversify your income portfolio. Okay? From Right and Bright with Rosanne.